Hi guys! Good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo katismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa umagang ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay mayroong kinalaman dito sa pilit na panlilink kay Paolo Avellino po kay Janine ng ilan. Meron nga nagsasabi na starstruck daw sa ganda ni Janine si Paolo at ini-issue po ang pagsuot ni Pao ng shades, mga kakimpaw. 'Di ba? Anyway, bago po natin pag-usapan lahat ng 'yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan po sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And darito naman ang ilan po sa mga comments na napili natin basahin para po sa umagang ito bilang pasasalamat sa atin pong mga taga-subaybay na nakatutok po parate sa atin pong daily updates para mapasalamatan sila at mabigyan na rin po ng tinig ang kanilang mga reaksyon at opinyon bilang mga fan nila Kim and Paolo. And ang first commenter nga natin sa umagang ito, shoutout po't maganda ng umaga ma'am, Edita Nadonsa. Sabi niya rito, "Hi Gandara! Magandang gabi sa lahat ng Kim Pao fanay." Well, si Kim and Pao ay nagkakaintindihan. Sinabi lahat ni Pao ang mga problema niya, lalo na kay Aki, na pinapaaral pa niya. Pinagtapat niya lahat ng nangyari sa buhay niya. Siyempre, ganun din si Kimi. May mga problema din si Kimi at si Pao ang sinasandigan niya. Desisyon nila na magsabay silang mag-quit sa showbiz. Yes, si Kimi, nag-aral siya sa Paris para yan sa business na balak nilang gawin ni Pao. Alam mo Gandara, nagkakaintindihan ang Kim Pao sa lahat ng mayroon sila. Gusto ni Pao na buo siya humarap kay Kimi. At ganun din si Kimi. May mga problema din si Kim na si Pao ang kanyang taga-advise. Dahil dyan, nagkakaintindihan sila. Nagtutulungan silang dalawa. Yes, marunong si Kim tumanggap ng talo, lalo na kung naging honest sa kanya. Siyempre, nakita ni Pao ang ugali ni Kimi, na humble, generous, marunong magpakumbaba, at magmahal. Secondly, may edad na sila. Nakita ni Pao na compatible silang dalawa. Sabi ni Pao, sabay silang mag-quit sa showbiz at pareho sila ng habit. Mahilig sila mag-gym, mag-run, magmotor, mag-bike, mag-drive ng mga mamahaling sasakyan at magkalapit lang ang edad nila. Tinanggap ni Kimi ang anak ni Pao. Yun si Pao, na tauhan na. Iba ang takbo ng buhay niya dahil ni Kimi. Siyempre, inaalagaan siya ni Kimi. Material wife kasi si Kimi at ganun din si Pao. Maalaga at mapagmahal. So, may plan na sila kaya nagsumikap para yan sa future nila. May plan na sila na mag-isang dibdib na. Sana i-bless sila ni Lord. Pinag-pray namin sila. Always na sila na at umaangat ang buhay at umangat ang buhay nila lalo na magkapamilya sila. Mahal namin ang Kim Pao, ibinigay namin ang suporta sa kanila at maging success ang mga plan at mga gawa nila. More blessings sa kanila. In Jesus' name, Amen. Thank you so much sa napakagandang komento, Ma'am Edith Nadonsa. And tama po kayo. Nagkakaintindihan po ang Kim Pao. Lahat ng mga bagay na ginagawa po nilang dalawa, napag-usapan na ng dalawa, napagdesisyonan na nilang dalawa.
hindi man natin alam, 'di ba? Tulad daw sa Paris, so 'di ba wala tayong kaalam-alam. Yung iba nagalit pa kay Pau, pero at the end of the day, napagdesisyonan pala nilang dalawa 'yon. Plano pala nilang dalawa. Talaga 'yon, mga Kim Pau, o 'di ba? Sino pong mag-aakala? Palibasa kasi hindi natin alam mga plano nila Kim and Paolo. And tiwala talaga ang kailangan natin. Kasi hindi naman natin kailangan malaman lahat ng plano nila. Kumbaga hindi tayo dapat included doon na alamin yung mga napagdesisyonan nilang dalawa. Nasa pagtitiwala lang po yan ng mga fan. 'Di ba nung nakaraan, grabe ang bashing, tapos yun naman pala napagkasunduan ng Kipaw at nagkakaintindihan sila. Anyway, sabi naman ni Ma'am Annalyn Hiccup, shoutout po madam. Magandarang umaga. Good evening Gandara. Kim Pao forever. Ang dami talagang hindi naniniwala sa dalawa. Ano ba kayo? Si Kim talaga ang ayaw niyang mag-out. Pero sila na talaga. Magaling magtago ang dalawa. Super happy sa project nila. Grabe, hanggang November, busy ang magjowa. More blessings, more basher. Baliktad po ata. More basher, more blessings. Ma'am Annalyn Hiccup. Pero yun, nakakatuwa nga kasi mabibisi na po ang Kim Pao. After almost a month, natagtuyot, mga kakipi, ito na nga at tayo ay bubusugin na ng Kim Pao. Katatapos lang ng pag-reveal nila ng kanilang pong project together, and then ito naman ngayon, malapit na po ang kanilang Kim Pao's World Tour. Tapos syempre after nyan, taping na nila, and marami pang mga event for sure na darating sina Kim and Paolo. Fully booked na nga po si Kimi. Di natin alam kung ano-ano yung mga schedule ni Kinshu. So, alamin natin sa mga susunod na araw. Basta happy ako kasi for sure niyan, focus na po ngayon sa Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo ngayon po sa comment ni Mr. Madayag. Magandarang umaga. Take time KP. Strike while the iron is hot. Yan ang philosophy tungkol dito na di pa mo na mag-settle down ang dalawa para mag-enjoy muna sa kasikatan nila kasi it happens only once in their life. Anyway, sealed na si Kimi, meaning civilly married na sila. Waiting for church wedding, kaya sealed na si Kimi. God bless KP. Good morning, Gandara. Eto, waiting for the alibi. To be aired. The alibi to be aired at 8:45. Meantime, make my comments to you, Gandara. Kaya pala wala si Kimi sa Showtime kanina kasi may room silang meeting with their management due to their coming series over Prime Video titled Copy Ko. Wow, what a joy, Gandara. Hindi pa tapos yung world tour nila, ay eto yung next project nila na Copy Ko. TY, Carolina de la Merced, and EJ for your legit compromise to Kim Pao. Bashers, what can you say about this? Bash na sa KP. Happy kami, KP, for this new project for KP. God bless KP and all their legit fans, vloggers, friends, and seniors, and Aki. Yes po, lahat tayo ay sobrang masaya kasi wala man nga po si Kimi sa Showtime, ay mayroon naman siyang pasabog para sa lahat. Ang kanila pong new series ni Paolo Avellino na Kopino. Kopino po, Ma'am Norma Dayag. Copy ko kasi na-type nyo. Kopino. Short for Korean and Filipino. And I think may kinalaman din po ito sa coffee. Kaya si Kim ay mayroon pong parang may kinalaman sa isang cafe. Ganon. Kaya si Kimi mayroon pong parang baking lesson sa Paris. Yun ata yung training na tinutukoy po ni Sir EJ para kay Kim.
Anyway, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ng hanash ng mga bashers kay Paolo Avellino, mga kakimpaw, sapagkat si Paolo Avellino nga daw po ay dahil kaya naka-shades ay para makasulyap-sulyap kay Janine. Buti na nga lang daw at naka-shade si Paolo kaya hindi halata. Grabe ang utak ng mga bashers. Pati ang pag-shade ni Paolo Avellino issue. Pagsuot ng shades ng sunglass ni Paula Avellino, may meaning para po sa kanila. Grabe, galawang mga desperado lang ang peg, Well, patunayan ninyo na tama ang mga dilulo nyo na yan, kagaya ng pinapatunayan namin. Kasi kung hindi, wala. Talagang literal dilulo lamang po kayo. Sabi dito, buti na lang nakasalamin, no? Para hindi obvious na hindi tumingin. Grabe, ang tingin niya kay Paolo bulag para hindi yun makita. Pero at the end of the day, nakita man pero hindi pinapansin. Dahil ang focus po niya ay kay Kim lang. Ayan, imposible naman na hindi po sila magkita, 'di ba nga? Parehas nga silang nasa event ng Prime Video. Anong gusto niyo mangyari? Konti na nga lang tumalikod si Paolo Avellino at hindi talaga pansinin literal. Pero syempre, bilang professional actor, di ba? Pero ang mga kagandahan naman po doon, mga kakipi, lagi po siyang nasa tabi ni Kim at nakabakod parate. Nasa tabi lang siya, nakadikit lang kay Kim para bigyan ng assurance si Kim. Anyway, eto ang pansinin ninyo, okay? Yung pagiging proud ni Paolo kay Kimi, yung nandyan nga daw si Jay tulad dito, yung nandyan si Jay tapos andyan si Sharon, mama ni Casey, wahaha. Yung hindi niya direktang sinabi pero yun na yun 'di ba? Totoo 'di ba? Yung nandyan si Jay, walang pake si Paolo kahit nandyan pa yung mama ni Casey, si Miss Sharon. Basta proud na proud siya, happy siya na si Kim parate ang kanyang partner at si Kim lang ang gusto niyang partner. Ganun siya ka-proud at ganun siya ka-attach kay Kimi. Ayan, wala siyang pake kahit sino pa ang mga nandyan na makakarinig. Sabi nga dito, itong si Pao nasa timing kung magpakinig sa audience, hahaha. Wala siyang pake kahit sinong celebrities ang naroon noong time na yon. Importante masabi at ma-express niya ang nasa puso niya that time. At ang ganda ng sagot ni Kim, pakinggan niyo fans, lakas ang tawa nung isang audience kaya dami tuwa sa kanila. Kaya sikat O, diba? Basta masabi at ma-express ni Paolo yung kanya pong nasa puso at nasa isip. Wala siyang pake sino pong mga nandun. Kahit pa yung si Jay na siniship sa kanya at yung mama ng kanyang ex. Diba? Yan ang inyong pansinin. Mga bashers. Ayan, baka hindi nyo alam Charot. Anyway, hanggang dito lang muna ang aming update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.